station. 107.1 Power FM. Maadjong gabi ininjong hurot. Kumusta mga kaigsunan, kauturan, kausat kang gagayam, ating mga kagabsat kang gagayam ng mga Ilocano, ha? Sa Palawan, particular Puerto Princesa, dalawa pa lang, pero probable pa lang yun. Pay klaro. Sa latest, ano na nga yung kanina na guwapos Pedro ba? Kasi ito na ano to sa independent at wapo na siya ng mga topic karon, ha? Laglum na, ha? Tanawan ninyo ang account ni Kaador, Totoong Impormador, ha? Nana siya sa Davao karon, ha? Kuyaw kayong mga kuan ba, ha? Yung topic, ha? Nindot kayo. forever fighting one another for nothing and killing people and rendering millions homeless. Na siya, ha? Related na sa mga panghitabo, oh. Related sa atong panahon karon, ha? Sama ni. Napod, meron din pinalabas ang ating probinsya, ha? Pero may gabi ninyong tanan diya, ha? Yung labo man yung cellphone niya, mga labo ni siya, ha? Basahin General Community Quarantine Guidelines ng pamahalaang panlalawigan ng Palawan. Enlarge na to gamay ang computer. Ayan, okay. So mani. An order imposing a general community quarantine o GCQ in the entire province of Palawan from May 1 to May 15 taong 2020, adopting the omnibus guidelines on the implementation thereof and for other purposes. Laglo man ni English, man sa English gani, kagidlay kita ni. Wa na lang yung Tagaloga. Hindi kaya kuyunon. Tilan po ng gabuhat ni ay. Whereas Section 15 of the Constitution declare a policy of the state to protect and promote the right to health of the people. Self-explanatory na lang, ha? Kapoy kayo na-explain ano ba? Ay, gamay ra katong oras. Itong oras may tay. Murag itay. Proclamation na number 929 series of 2020 declared a state of calamity throughout the country and imposed an enhanced community quarantine in the entire Luzon due to the COVID-19 pandemic. Toink. Republic Act 11469 or the Bayanihan to Heal as One Act granted the President temporary authority to carry out tasks. Ano bang pinakabuod nito? Buod na lang tayo.
nakabuod lang, ha? Quarantine tayo, GCQ na tayo, maluwag ng konti, pero at the same time, walang kaluwangan sa munisipyo to munisipyo, ha? So kung gusto niyo pumunta rito sa Puerto Princesa, so kailangan nyo siguro magpaalam sa inyong munisipyo, or else from barangay to municipality, hospital, pa-cleared lahat, para wa mo'y problema, kanang moingon diya mga, yung sasabihin ba na, coordinate nyo na kaagad, para yung bang magsasabi na i-quarantine pa yan ng minsan na kurnihan ako, sa totoo lang kurni na yan, dahil malabo at wala hong katotohanan, wala pa tayong kasiguruhan sa mga resulta ng dalawang nagpositibo, dahil ang usa Australiano ug wala na diri sa Palawan. Masyadong overacting atong mga otoridad sa tinuod lang. Huwag niya tiga buhat-buhat ekstorya ni sus Ginoo ko. Well, nandun na tayo, pero dahil sa pagsisikap natin, matino man ang lahat, pero GCQ na tayo, sundin pa rin natin, pero yung kakurnihan na sinasabing coordinate nyo lang ho, dyan sa Narabayan o ano pa, Norte, coordinate nyo lang lahat. Pagkatapos, pa-check up kayo kaagad, coordinate, hindi na siguro abutin ng siyo, mag-14 days ka pa dyan sa, kalukwa, korni! Yan ang style niya. Well, sumunod naman lahat you have to face mask, maglagay ka ng face mask sa mukha mo, yun, tama yun. Pero to the extent na magyaw-yaw ko sa radyo, ka face mask pa, ginuukoy, kurne! Wala ka man, sigurado ka man, well, kung lagan ka, lakatsiro ka, kahit saan ka magpunta, ayan. Pero kung gusto lang umuwi dito sa Puerto Princesa dahil masyado ka nang masikip nung mundo mo doon sa dahil nandito yung pamilya mo sa Puerto Princesa at umuwi ka, well, ka lang, kuha ka lang ng pero yung pagdating ng self-quarantine na lang, sus, kurne ka nang ka magbutang pag yung nasa mga mangingisda taga Mindoro, pwede, layo man yung pinuntahan nyo at may positibo doon, sa atin asymptomatic pa lang. Yung sinasabi na sira na yung sa syudad, yung isang barangay Tanabag na natulibagbag nila. Yan ang ginawa nyo na kurnihan. Tapos meron pang isang nagsabi, anak ng opisyal, yung sabi, punta kayo doon. Wa pa kay klaro, resulta. Nag-una-una na, sa labasan na, pack news. Ay nako, minsan ba marabag kurni kayo, perte kakurni. Alangan di ka mayong kurni, wala pa kay resulta, ginahanan nimo. Tagagyaw-yaw, tapos meron pang inyong kapartner ninyong tawag na radyo, gayaw-yaw mga istoryahi ba, ito, paalala, may karampatang parusa sa hindi autorisadong pagsisiwalat ng personal na impormasyon ukol, i-erase natin ito, sa taong apektado sa COVID-19. Section 9 ng Republic Act 1133-2 o Mandatory Reporting of Notifiable Disease and Health Events o Public Health Concerns Act of 2018. Mahigpit na ipinagbabawal sa ilalim ng sabing batas ang sumusunod: unauthorized disclosure of private and confidential information pertaining to a patient's medical condition and treatment. Okay? Mo man nang kalma na sila karon, kung nakamatikod mo, ni kalma na. Wala na sa tawagan wala nang itagaag pansin ang unsa
ang tawagan masyadong dinidiin, masyadong diin, asan naman 'to, nawala man. Yung mga reports ngayon, so nabawasan na yung report, pag-sensationalize sa mga balita, na dito sa Tanabag, bla bla bla, na stress to yung mga taga Tanabag. Tanawa karon sa resulta negative. Negative po, klaro. Alang, di kami negative. The TB man ang sakit atong kuan. Tung suspect. Pastilan. Yes, nandoon na tayo. Precautionary measure. Pero dapat ang precautionary measures na paloob doon sa ng batas. Dili magyaw-yaw, dili din mag-announce, kundi katulang barangay. Kausapin, doon mo na kayo, sarado mo na diri, inana ba, pinayagan mo na sa media pong kurukungog utok, utok ng kida, nasudlan og ka ng kida ang utok, muna lisod diha, muna lisod diha, karon, ubang otoridad nga, sabaw ka ng mali, lagi pa dayon. Tapos tampering of records or intentionally providing misinformation. Doon tayo sa word na misinformation. Information or informasyon, dalawang klase lang yan. Balita galing sa pagkukuha o pag-imbestiga sa makatotohanan at totoo at tunay na pangyayari. Pangalawa, ang opinion. Kung ang opinion, ayan ay salita lamang na nagsasalita, katulad ko, isang bukador, turabuyag, dili mabuta adik. Tiyahon nyo na ito kay murag ni sobra naman Ganong inyong mangunang isog gamay, kaya kay kalma mo karon. Obserbaran talang mo ba? Wala gud mo sang ayon anin style ninyo. Nagapakalat mo na yung istorya, nanay tabo, may gani, nawaswasan na. Pero kuha pa nawasan, kaya napay issue ng PhilHealth, nawasan po kong gamay, kaya nga at least napakalma ng Pangulo na voluntary lang. Ugma, o susunod na adlaw, itapik na to kung kinsa ang nagpanukalang sa batas para makaandam punta sa susunod na eleksyon. Kung angay pa ba natin ibutang sa posisyon, lalo na sa Senado, kay dagang mga kukunghong mga dilawan niya. Pati karawatan, pantayan! Na yung mga kubid-kubid, kubid ug utok diya sa Senado, kung titingnan nyo, nandyan sa loob ng Senado, nakapataka lang, ang nakaano na kay murag nailapsis ang Pangulo, nganong wa ni nabantayan, fairness sa Pangulo, may ilang gani kay gibawi sa atong Pangulo, medyo pinakalma ang OFW kay nag-init na sila, naglisod na gani, abaw mo ang OFW mo pod na ang si tawagan isa sa nagbigay ng anong tawag nito, na tibay, tumitibay ang ating ekonomiya dahil sa pagpasok ng dolyar, dolyar na Diyos mio. Isa din yan, yan, isa pa yan. Plus, yung mga nangyayari ngayon, na meron daw kakasuhan, yung kasuhan, yung ano mismo, yung mga nag-tampered, ito na rin, tampering of records, intentionally providing misinformation, tulad ng SAP, yung SAP na yan, pag-provide ng pag-fill up ng SAP, hindi ka nagsabi ng totoo, hindi ka man ganito, pero sinabi mo ng ganito ka, pero meron ding nangyari nagsasabi ng totoo na talagang qualified naman unsa may nakaon sa DSWD nga imo manang gi-disqualified. Pati karawatan, pantayan, ambot sa imong butlo. Munay gayagog kaligot-got kay kita mismo kita sa sitwasyon. Pero kanina sa Barangay Maunlad, murag smooth and ano sila.
Paminahon lang nato sa sunod na balita kung naabay sa tawagan naabay may tabuan para sa ani sitwasyon niya pa-shout out. Totoo man ka ito, Mary Elaine Bacolod, pa-shout out lang sa DSWD Irawan. Please lang ho, wag kayo mag-isturbo ng tao para lang kayo manggagago sa totoo lang. Pahayagan na Mary Elaine Bacolod na sa post niya yan. Nanahimik nanay ko sa bahay, kakatukin nyo, papuntahin nyo ng barangay hall kasi meron daw matatanggap na SAP. Hindi naman kami nag-expect sa ganyan, pero sana wag nyong Tagalog manggod, di ko kabo. Wag nyong aabalahin mga tao na wala namang palang mapapala. Kakapila at kakaantay doon. Pakahirap pumila, ang init-init bago sasabihin nyong wala. Panikawatan, pantayan. Nung pumunta kayo sa bahay, kanina daw ito sa Irawan, bigayan siguro ng sapsap. Sabi, meron daw may pahingi, pa kayo ng number at sasabihin nyo mga 2 PM na pumunta. Kasi maraming tao. Magluluto pa sana si nanay ng merienda kasi natuwa kahit papaano, buti sinabihan ko na wag na. Tapos nung andyan na sasabihin nyo wala. Ano ito? Sabong? Meron o wala? Yan. Pakiayos naman po serbisyo nyo. Maawa kayo sa mga taong pumipila para doon. Imbes na nagpapahinga si nanay sa bahay, mang-iisturbo pa kayo. Tapos wala rin na palang kwenta yung ipapapagod niya sa kapipila doon sa barangay. Naway klaro. Ngayon, nagsasabi si total ito totoo sa'yo. Ngayon, kayong mga totoo na nagsasabi, may binigay na akong number dyan, kung paano kayo magreklamo ukol sa pagpapatupad ng programa. Binigay ko na yung number, DSWD, may corresponding number dyan ng Region 4B, ating Mimarupa, pati hotline yan, direkta yan sa Maynila. At i-ano nyo rin yan sa DILG, i-report nyo yan lahat. Ngayon, sa mga naman na nagsasabi ng totoo at kakasuhan kayo, kakasuhan nyo rin yung DSWD. Magkasuhan tayo, ganun kaagad. Panikawatan, pantayan. Alam nyo kung bakit, kayo nakikita natin, kung tutuusin, pwede natin kasuhan ang DSWD down level. Hindi mismo si General Bautista na sekretary ng DSWD, wala siyang alam. Kung tutusin, sir, kung nakikinig kayo, atensyon Malacanang, atensyon na PCOO, paabot nyo ang aming mga si tawagan ni Mulo, atensyon Secretary PCOO Martin Andanar, sir, ipaabot nyo lang, kami rin may masasabi. Kung sasabihin ng DSWD, kakasuhan yung mga taong ng misinformation, ano naman yung ikakaso laban sa DSWD? Kung tutuusin, may kaso ang dapat kaharapin ang DSWD sa tinatawag na dereliction of duties. Alam niyo kung bakit? Kasi ang binasihan nyo ng census 2016 pa. Anong ginawa? 17, 18, 19. 3 years walang ginawa na trabaho ang DSWD. Diba? Tapos i-blame nyo doon sa lahat ng tao na in times of crisis, pantay tayo lahat. Walang mayaman, mahirap. At sabi ng Pangulo, lahat makatanggap. Sabi rin ni Cayetano, katulpo kag baba Cayetano. Pataka lang ang storya, pa-live streaming ka pa, pero ang nangyari sa baba, iba.
nga iba. Yan ang nangyari dito. Ngayon, init gid akong ulo basta tinuod lang. Lami kay mga takon. Ano ang nangyari sa 2017, 2018, 2019? At ngayon kayo magkukumahog na trabaho dapat ng DSWD. O bigyan ko kayo ng tips. Galing yan kay ano? Kay Kaador Informador. Ano sabi niya? Bay, ito lang yan maganda. Para maging epektibo ang ginagawa ng DSWD na kung tutusin nagiging DSWD, Department of Selection and Room Distribution. Naging ganun na ang meaning nyo, acronym nyo. It's because of mali talaga. Meron kayong binigyan, sinilik, pinapainitan nyo nga ang dapat ang utos pala dyan sa guidelines na yan kung paano i-distribute ang SAP, kayo mismo ang pupunta sa bahay. Pero dahil tinamad kayo, at the same time tamad ang DSWD during the 3 years na wala kayong ginawa sa pag-update ng mga barangay, mga populasyon sa barangay. Sino bang nakatira dyan? At i-blame nyo pa, magkuha pa kayo ng tulong sa barangay na kung tutusin, trabaho nyo yan. Trabaho nyo yan. Patikawatan! Bantayan! Gainit ang ulo mo kay makikita mo yung mga tigulang na totoo sana talagang qualified. Pero hindi nakatanggap. Diyos mio, anong nakita ng baba dito sa DSWD? Region 4B at the same time, the whole Philippines. Ang dami talagang dapat parusahan mga opisyal na yan. Kasi, logic lang in the first place, kung kayo mismo ginawa nyo ang dapat trabaho nyo, walang makarating na reklamo at walang magtitake advantage. Remember, kung ginawa nyo 3 years advance, ang trabaho nyo, DSWD, dapat hindi magkakaroon ng ngayon. Wala mag-take advantage, wala magkaroon ng misinformation. Ginawa nyo ang batas. Ginawa nyo ang batas late na. So, late na rin, magkakaroon din ng kalukuhan. Ang iba na meron pang kapamilya ng officials na ito, nakikita mo naman hayahay ang buhay. Ginoo ko, Diyos mayo, yun pa ang nakadawat. Diyos mo. Tuan na lang ni Diyos sa ikutin nyo yung mga tao ba? Updated kayo lagi. Coordinate with the barangay every quarter. Yan ang dapat nyong gawin. Kasi pag may kinasuhan ngayon, kasuhan sa mga kakasuhan din. Kung kayo may malinis pero kinasuhan kayo, kasuhan din ninyo ang DSWD. Patikawatan! Bantayan! Bakit? 3 years silang incompetent. Dereliction of duties. Wala gitrabaho. 3 years to update ang ginamit na census records to distribute sa SAP. 2016, 2017, late na kayo. Anong ginawa nyo sa mga taon na yan? Wala mo'y gibuhat. Tapos kami pa, ang mga tao, logic lang yan balik-balik ko na to. Kung gibuhat ninyong updated yan, wala mo'y pailan ng kaso. Tapos ang mahatag ninyo na dapat na ihatag sa na kailangan bigyan sa panahon ng crisis, na ibigay nyo ng tama at walang kaguluhan. Meron pa nga kinuha nyo ng information, tapos hindi nyo binigyan ng stub, sinabihan yung pasado, nagbilad sa init, nag-antay na ang tutusin, kayo ang magpunta, pinuntahan nyo nga sa bahay. Pero ang pag-distribute, dapat bahay-bahay din, kung pwede. Yung sinasabi nyo, pagod na kayo, yung 3 years na ginawa, hindi kayo mapapagod kung ginawa nyo updated yan. Ang mapupuntunan, si Barangay Kapitan, si Barangay ito, kung tutuusin, kayong taga-DSWD, kayo dapat ang parusahan, kayo dapat ang kasuhan ng taong bayan, lalo na yung mga nagbabayad ng tax. Patikawatan! Bantayan! Yung selection and wrong distribution. Paano daw yun? Hindi kaso yun.
Oh, kung tutuusin, iniikot-ikot nyo eh. Sinasabi nyo, may nabigyan na ganun. Hindi. Dapat kasuhan din kayo sa hindi nyo pagbigay doon sa tama. Yung validation nyo, sa pagbabalidate nyo, hindi nyo ginawang tama. Kayo dapat ang kasuhan ay hindi ang taong bayan. Malinaw na malinaw yan. Kayo dapat ang kasuhan. DSWD, tandaan nyo yan. Kaming taong bayan nangingit-ngit sa galit dahil kitang-kita natin ng sitwasyon. Mga matatanda, paano hindi magkasakit? Sinadya nyo siguro yan magkasakit naman yan para at least kuno, positibo yung kagaral. Naan naman na sila yung mga tawag anak, mga kanya-kanyang ano na sila, dati pa wala pa ng COVID, na anay TB, na anay hika, para sa ako naman po hika. Inon po dahil ko ninyo guan, asymptomatic. Jesus, Ginoo ko. Kaya dapat sana in times of crisis nakahanda na kayo. Ilang trahedya na dumating sa atin, hindi kayo nakahanda. Tapos sasabihin yung kakasuhan ng mga tao, ay naku. Ito pa, lagi yung nakikita sa itong PhilHealth. Sino mga senador na yan nagpirma sa pwersahang? Ito lapsis to eh. Siguro, midnight batas na ginawa nyo. Diyan sa Senado. Kanino? Sino yung mga senador na yun? Tandaan nyo, bukas may nakita ako, sino yun eh. I-research ko ulit na wala doon sa wall ko. Nakita ko kung sinong mga na yun. Tuloy tayo doon sa paalala. Non-operation, letter C. Non-operation of the Disease Surveillance and Response Team. Yung hindi masyadong na-monitor. Yan, isa pa yan. Non-cooperation of persons and entities that should report and or response to noticeable disease or health events of public concern. Sa part ng city government, although nagpanik, pero di rin tama kasi bakit nyo inano sa radyo kaagad? At yung radyo pa naman, ng media na yon dahil may kida ang utak, anong ginawa? Sinabi pa rin na, yung interview, hanapan natin yung anak, yung nandito sa Puerto Princesa, na nandyan doon sa Dilos, binanggit pa pambira, nandun ang puting, wala. Non-cooperation of the person or entities identified as having the notifiable disease or affected by the health and event of public concerns. Pero sa tingin ko ang batas to may kulang eh. Kulang extraction ta ng i-extract pa to ng gusto, Maaaring maparusahan ang sinumang lalabag dito at may multa na aabot sa humigit kumulang na 20,000 piso hanggang 50,000 piso. Payat ni sa may kaya mong yaw-yaw niya tapos mang patakag yaw-yaw. Sus, payat kaya na sila at pagkukulong at hindi bababa sa 1 buwan hanggang sa 6 na taon. Bugat-bugat ni. Batay sa kaukulang desisyon ng hukuman. Huwag maging pasaway. Use your common sense para iwas asunto. Pero may mga ubang media entity. Huwag common sense. Basta na lang. Bakbaki, tirahe, asa ang balay sa biktima, ikwento, sensationalize na muna lisod, kaya yung kay sino to, si Ma'am Mary Elaine Bacolod, yung pinost ko na doon kay magreklamo, ma'am, at least first hand sa inyo galing, doon kay magreklamo, at least naka-file kay doon, si ating kaibigang kasamahan din natin, meron din siya ireklamo dahil bakit ganon, ang tagal na ng walang lista, kaya nga minsan DSWD, Diyos mio. Doon naman sa PhilHealth, may na yata ang Pangulo, ayon kay Secretary Roque, voluntary ang pahayag ng Pangulo. Ayan huwag niyo munang porsahin ang mga OFW. Alam niyo mas malaki ang pinagsamantalahan talaga ang OFW. Inyong abang lingkod po, dati po tayong OFW. Maalala nyo yung company na sa Taiwan noon, sus nako. Yung broker dito sa Pilipinas at saka yung broker doon sa sa Taiwan, nagkunsabahan, Diyos mio. Tapos yung company na yon, puro kahanapan ng mali para yung awards mo
mawawala, yung mga benefits mo mawawala. Halimbawa, may incentives ka na ganito, halimbawa, $100 for this month, and wala yan, sayang yun, pang-call na yun noong panahon na yun, meron pa minsan, nilista mo yung overtime mo rito, pagdating sa taas, hindi niya nilalagay, pag di ka mareklamo, wala. Ganon yun, kaya di ako nagtagal doon kay, kalami. Kaya ito, sana magkaroon ng leksyon. Maganda tayo. Ganun lang yan. Yung mga kakasuhan ng DSWD at kayo na may nagsasabi ng totoo, ihanda nyo rin ang kaso ng dereliction of duties ng DSWD. Ganun lang yun. Hindi tama na tayong mga sa panahon ng crisis pinagsasamantalahan. Yung nako, Diyos mio. Yun palang ganun. Di ba panluloko yun? Na-post ka na, ganito, biglang babawiin. Anong tawag doon? Di ba panluloko yan? Tension General Bautista. Yung mga tao sa baba, wala ho kayong alam kung anong ginagawa. Yun ang katotohanan doon. Wag lang hong side nyo lang mga tao nyong hindi nagsasabi ng totoo kung ano ang ginawa dito sa baba. Pakinggan nyo rin mismo, ikutin nyo ba? Yan ang sinasabi mo, okay, good, recorded, noted. Babain mo yun, sinasabi niya kung totoo. Kuha ng intel. Total, dati naman lang kayo sa military. Hawak nyo man ng intelligence dyan. Down level to intel. Totoo bang sinabi ng DSWD dito o meron pang mga dilawang kukurkong mo dyan? Na may naiwan pang dilawan dyan para sirain ang sistema ng Pangulo. Diyos mio, meron pang isa nagsabi na, ba't ka may reklamo sinangayon ng Pangulo? Anong alam ng Pangulo sa baba? Nandun siya sa loob ng Malacanang. Hindi ko yung dinipinsaan. Pero titingnan nyo sinong gumawa. Alangan ang Pangulong gumawa kalukuhan. Nasa baba. Wala sa taas. Pambihira. Kaya yung iba na binigyan ng magreklamo po kayo. Pagdating ng panahon na iimbitahin kayo, haharap po kayo. Sabihin nyo ang totoo. Dahil ganun ang ginawa. Magpunta kayo tapos rin lang, di nyo rin pala ibibigay. Nag-uo kayo, ibigay nyo, pinost nyo, nandyan, nakita. Tapos bigla nyo babawiin pag, naku, anong kaso daw doon? Anong tawag doon? Di ba scamming yun? Panluluko rin yun. Diyos mio. Magandang hapon sa inyong lahat. Nandito lang muna tayo, gaulbo nang yang liog ko ba? Ang ubul-ubul ko gainit na. Pati dalunggan ko gainit, Makikita mo sa mga balitang gahod, Lingkod, Lando Rapido po, Magsabing magandang hapon po sa inyong lahat. Gabiin na di ay, pastilan. At maraming salamat sa mga nanonood sa akin. Hindi ko na-check yung ko. Tingnan ko lang muna. Hindi ko na-check yung page ko kung sino rin. Nananaos to, Ay, bagal, Grabe ka bagal yung internet ngayon. Kung na hinay kang kurente. Niabot mo ni kuan, daghan man di ay. Hindi makita dire. Anyway. Bukas ugma na pod, Ako nang basahon ng mga reklamo sa ato mga kababayan, At tanang mga may reklamo, direkta mo sa DSWD, okay? Dito sa Manila, ayaw nang dire. Sus, Ginoo ko. Wa kay salig og diri mo magreklamo, wa jud, dito ginas taas.
Magandang gabi sa inyong lahat, may gabi sa inyong tanan. Power FM. Lando Rapido po. Virus disease is a new sickness that is highly contagious and should not be taken lightly. To combat the threat of COVID-19, it's always best to be prepared. So, here are a couple of reminders for everyone to keep in mind. Always wash your hands with soap and water. Make it a habit. Use alcohol and hand sanitizer. Keep them handy all the time. Cover your mouth with a handkerchief or tissue whenever you cough or sneeze. Dispose of the tissue properly after. Avoid close contact with a person who has fever or shows symptoms of the flu. Make sure that food is thoroughly cooked, especially meat and eggs. Avoid direct contact with live animals and surfaces in contact with animals without any protection. In any situation, always be prepared. Remember, you can help prevent the spread of the virus. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Brought to you by the PCOO, DOH, KBP, and this station. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan. Gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to. Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Kabilang ka ba sa mga pinahihirapan ng sakit sa baga? Sakit sa puso? Ikaw ba ay may mga bukol sa lalamunan, breast o may myoma? Moringa Cure Plus. Ito ay pie-cure na pinalakas ng Moringa oleifera extracts. Madami nang natulungan, maaari ka ring matulungan. Picure, the world's most powerful natural antioxidant, is here. Picure helps detoxify the body by disposing many unwanted waste products and toxins. Picure helps fight free radicals in the body, thus helps slow down aging and age-related diseases such as arthritis, high blood, diabetes, Alzheimer's, and other dreaded and debilitating diseases. Discover the wonders of curcumin, extracted from luyang dilaw, and piperine, extracted from sining mahaba. Picure, the most advanced formulation of an ancient treasure, now available nationwide. Para sa mga coffee lover, narito na ang kapeng healthy at yummy Caffeine sa pinaghalong malunggay at mangosteen extract at 27 mineral, including zeolite. Siguradong mapapawaw ka sa bisa ng Caffeine. Kung magkakape ka lang naman, piliin ang kapeng healthy at yummy. Tested and proven by years. Dahil 10 taon na ang Caffeine, nagbibigay ng healthy results sa mga kababayang Pilipino. Narito ang ilan sa mga patunay ng napagaling sa Caffeine. Ako po si Martin Esperas ng Daet. Dati pong sumasakit ang aking tiyan dahil sa pagiging acidic hanggang umabot po ito sa aking puso. Dahil ang sabi po ng doktor ay nagkaroon na po ako ng acid reflux. Salamat naman po sa Diyos at narinig po namin sa radyo sa Daet ang Caffeine. Kaya sinubukan ko pong uminom at sa awa po ng Diyos ay unti-unti pong nagbago ang aking pakiramdam at tuluyan pong nabala ang aking acid reflux. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa RMBC at Caffeine at napagaling po nila ang aking pangangasim sa Sigmora. Ilan pa lamang yan sa mga patunay na napagaling ng Caffeine. Caffeine with full of mineral, malunggay at mangosteen extract. Para sa inyong mga order, i-text lamang ang mga numerong 0943-136-1999, 0933-654-5230 at 0930-967-7202. Mean your body, mean your life. I mean it with Caffeine. Caffeine. It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station. 107.1 Power FM.
Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. Isang programa sa radyo na naglalayong dalhin ang pag-asa, biyaya, pag-ibig at kaligtasan ng dog ng dakilang Diyos sa bawat isang sa Kanya ay sumasampalataya. Jesus is Coming Again program. Sa sus ay darating at di magluluwat siya'y darating. Kaibigan, humanda kang siya ay salubungin. Jesus is Coming Again program. Inyong makakasama at mapapakinggan ang kilala ng tagapagsalita sa radyo, Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr. sa ating Jesus is Coming Again program. Comes through the gate, all the King is coming. The King is coming. I just heard the trumpet sounding. Kumusta po kayo, mahal kong mga kaibigan? Tayo po ngayon ay nandito po sa ating Jesus is Coming Again program sa ating pong question and answer portion o mga katanungan at kasagutan sa radyo. Kayo pong lahat ay ating pong binabati ng isang mabuti at napakagandang pakikinig at pagsusubaybay sa ating pong Jesus is Coming Again program. Well, mga kaibigan, ating pong binabati po agad ang ating pong mga tagapakinig sa buong lalawigan ng Palawan at Puerto Princesa City. Ang ating pong mga kaibigan na nakikinig po sa kanilang mga tahanan. Diyan po naman sa Visayas, sa Mindanao at sa Kalakhang Luzon. Lalo tigit po sina Pastor and Mrs. Dr. Mercado na nakikinig po dyan sa Bantilan, Quezon, Sariaya, Quezon Province. Now, ating pong ibigay ang panahon ng pagkakataon din po ng pagbati ni Brother Bong Artikulo. Brother Bong? Binabati ko dyan sa may Golden Valley, Pastor, yung ating mga kapatid dyan, at saka sa Lower Siksikan, lalo tigit, Pastor, sa Dumaran. Marami daw nakikinig sa atin. Yes, marami sa Dumaran. Araceli din naman, sa Araceli. At saka dito sa Sitio Santa Fe, Barangay Bakungan, Pastor, maraming nakikinig dyan. Well, ating pong binabati din po naman ang ating po mga sponsors, ang ating mga kaibigan at mga kapatiran sa lahat po ng mga pastors, Leman Colford Church, Evangelist, Missionary Teachers, dito po sa Palawan Adventist Mission, sa panguna po ni Pastor Daniel Malabad, Pastor Tuting, Nat Contreras, o Pastor Contreras, si Pastor Val, si Pastor Punti din naman, Pastor Ramil Rey, ang ating pong Communication Director. Welcome na welcome. Brother Johnson Namikan at ang kanyang mahal na asawa dyan, Leo, at ang kanyang namang buong pamilya, at yung kasama nila ni Brother Johnson dyan, nakalimutan ko ang kanyang pangalan. Ano po. Anyway, welcome po kayo sa ating programa, sa ating pong North Philippine Union Conference, ating pong treasurer, si Pastor Joel Sarmento, ang ating pong Communication Director ng ating pong Union, si Brother July, si Brother Benz din po naman. At natutuwa po tayo na kayo po ay patuloy na nakikinig sa ating pong programa at sumusubaybay dito po sa ating pong teleradyo, para telebisyon, radyo na rin. Ano po? Inyo pong abangan ang ating pong YouTube nitong account at ating po itong i-anunsyo para po inyo masundan po naman. At kung gusto po nyo i-download at inyo pong pakinggan doon sa iba't ibang registration at gayon din po naman sa iba pong mga lugar. Halimbawa, iba cellphone at gusto nyo da-download, willing na willing po kami, mahal kong mga kaibigan, gawin po nyo yan at sa tulong ng Panginoon ay maipapalagana po natin ang kanyang banal na pabalita. Okay? Well, sa pagpapatuloy po, tayo po'y dumulog muli sa Panginoon at maganda pong ating pag-uusapan ngayon. Meron po ditong follow-up questions about Trinity. Kaya nga ang sabi nga daw, ano ba talaga tayong mga Kristiyano? Ilan ba Diyos ang ating sasamba? 2, 3, 4? O baryo-baryo? Ang iba naman nagsasabi. Tayo ba talaga mga Kristiyano? Kung tayo ba'y sumasamba, isang katawan, 3 ulo? Kasi Trinity nga daw. Well, mga kaibigan, yan pong ating pag-uusapan. By the way, ngayong araw ng Sabado, yan po sa distrito ni Pastor Joe Fabilar.
Brother Bong, sa upper siksikan, darating po kami dyan at magkaroon po tayo ng discussion patungkol po sa Trinity. Doon po sa ating mga kaibigan na hindi po naniniwala sa Trinity, ano ho? Lalo tigit yung mga ibang Adventist na hindi po naniniwala sa Trinity, i-invite ko po kayo. Ngayon po mismo, in-invite ko kayo. Pumunta po kayo para po inyo pong mapakinggan ng ating pong discussion sa dako po ng upper siksikan. So, Upper Siksikan Church, tayo po ay mananalangin. Dakilan naming Amang nasa langit, salamat po sa karapatang inyong pinagkaloob sa amin. Salamat po sa karapatang kayo po'y laging nariyan sa amin. Dalangin namin, Panginoon, inyo pong patuloy na pagpalain ang inyong mga lingkod habang kami patuloy naming babaybayin, babalangkasin, hihimay-himayin ang mga butil ng katotohanan na ang mga katanungan ay bigyan po ng linaw at ang aming pong mga puso ay matututo ng mga bagay makalangit. Salamat po, Ama, sa lahat po nito. Ito po ay aming pinasasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sa atin pong mga kaibigan na nakikinig po, lalo tigit dito po sa grupo ng Ang Dating Daan, natutuwa po ako sapagkat marami po ang nagtitext sa atin at tumatawag at nakipag-usap personal. Wow! Praise the Lord. Siguro, may ilan kasi, Brother Bong, na gusto magpabinyag buhat sa grupong ito. Ang akin naman po ay, hindi naman kailangan kayo makinig dito para kayo magpabinyag. Hindi po yan ang purpose. Bakit po tayo nagpo-broadcast po dito? Ang atin lang po dito ay mapakinggan po ninyang katotohanan. Okay po? Pero kung meron naman magdesisyon para sa Panginoon, bakit hindi? Okay? So, nakausap po natin siya personal. Nakakatawa pong isipin, mahal ko mga kapatid, sapagkat ang tao pong ito ay... ang una daw niyan ay siya ang naghikayat ng kanyang kuya, papuntang Dating Daan, ngunit nasumpungan niya ang katotohanan. Lalo tigit po sa ating pong broadcast tungkol po kay Ellen White. Na ang sabi po nitong ni Mr. Soriano na noong October 22, 1844, si Ellen G. White ay humula na siya po ay nagsasabing ang Kristo ay darating October 22, 1844. Ay mamukat-mukat mo nga naman, nalaman niya na hindi nga naman pala si Ellen White noong 1844 October 22. Siya po'y dalagita pa lamang, 16 anyos. Okay? Noong 14 years old, sila po'y tinanggal, buhat po sa Methodist Church. 2 years after, niyakap po nila ang Adventism, na Adventist nga, pero hindi Seventh-day Adventists. Okay? Si William Miller ay Adventist, pero Sunday Keeper. Tayo po ay Seventh-day Adventists, Sabbath Keeper. Yan po ang ating pinagkaima. By the time, si Ellen ay hindi pa po Ellen G. White, kundi siya po ay Ellen Gold Harmon. 16 years old pa lang po siya noon. Noong pag-edad niya ng 20, magto-21 years old, saka pa lang po siya nag-asawa at nagpakasal kay James White. Doon sa edad na almost 21, saka pa lang po siya naging Ellen G. White. Pero 4 years ago nang natapos ang October 22, 1844. Saka lang po niya nakita ang larawan at liwanag ng araw ng Sabat after 1844 na 5 o 6 years ago or after. Kaya po, sabi niya, ganun ba? Sabi ko, dalawa lang po ang ibig sabihin. Kung siya hindi nagsasabi ng totoo, at yakin ko sa inyo hindi nagsasabi talaga ng totoo. Kung siya hindi nagsasabi ng totoo, ay hindi siya tagapangaral ng totoo. Ikalawa, kung mali-mali naman ang kanya pong mga history o kasaysayang inilahat at itinuturo sa inyo, ay hindi ito mabuting isang tagapagturo kasi ang itinuturo maling informasyon. Kaya po natutuwa siya na nakikinig sa ating pong programa. Hindi ko muna banggitin ang kanyang pangalan. Ngunit welcome, brother. Ang Panginoon po ang magpapala po sa inyo. Okay? Now, Brother Bong, merong tanong ngayon. At ang katanungan ito ay napakaganda. Okay? Ang sabi ba, wikang English pa ang kanyang pagka-text sa atin. Does that mean that Christian who believe in 3 gods, small letter G-O-D-S, 3 gods, or some kind 3-headed God, it means, are we worshiping one body but 3 heads? It looks like a monster daw. Anyway, ideya lang po ninyo yon. Kalawa, wala po sa Bible yon. Sabi nga ang Ama, meron siyang kanyang sarili.
Ang anak, meron siyang kanyang sarili. Ang banal na espiritu, meron din siyang kanyang sarili. Hindi po sila na nagkadikitan tapos sumibol na lang ang tatlong ulo. Parang Daniel chapter 7 yun Hindi po totoo yun. Absolutely po, no. Hindi po totoo yun. No Christian, I do believe that believe in three gods or in a three-headed God. There is only one God. God is a collective noun. Pag sinabing collective noun po, collect, hindi lang mag-isa. It's a noun. That's why ang Diyos pagka nagsasalita sa Biblia, most often time is a plural form or plural form talaga po ang kanyang sinasabi. Pag sinabi pong plural form, mahal kong mga kapatid, plural na hindi isa. Saan ka makita ng plural na singular, singular na plural? Dito lang po natin makikita kung paano po pinahayag ito ng kasulatan. Now, tingnan po natin. Alright. Tingnan niyo po na ang Diyos ay nagsalita sa Genesis, Brother Bong. Balikan po natin to kasi marami kasi, Brother Bong, ang mga nalilito nito. Aywan ko lang po. Alam po niyo sa totoo lang, bakit po kayo nalilito? Kasi meron na pong preconceived idea dyan sa inyong mga kaisipan Meron na po kayong iniisip. Minsan po, ang ganito nga pong sabi ko ang isang taso o isang baso, kung may tubig na yan, hindi na yan malalagyan Bakit? Punong-puno na kasi ng tubig, aawas na lang. Kahit anong turo mo, pagka hindi open-minded, ay wala rin po kwenta, hindi rin po yan matututo. Bakit? Ay ang kanya ay ginigiit. Pag sinabi natin yan ay kulay puti, yan ay kulay pula, sabi hindi, violet yan, isa rainbow. Ay wala ka talagang magagawa. Maliban na pubuksan natin ang ating mga puso at kaisipan, aba hindi tayo matututo kung ano ang tama, kaibigan. Tingnan nyo pa, pag sinabi natin collective noun, tingnan nyo po yan sa dictionary, hindi ibig sabihin isa. Kaya nga po ang Diyos kung magsasalita, ang ginagamit po niya plural. Halimbawa po, Genesis 1 verse 26. Ito po yung sinabi na natin. Ito po nagasaad, sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao. Hindi tingnan nyo Sinabi ng Diyos, and God said. Hindi sinabing, and gods. Plural. Said, hindi po. Singular. And God said, let us. Tuloy. Lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda, sa dagat at sa mga ibon sa impapawid. Dito po ating makita, kaibigan, ang tinatawag na collective. Okay? Sabi niya, let us. Plural yon. Create man in our image. Plural agad yun. According to our likeness. Di ba 3 times itong sinabi? Kaya nga po, pagka sinabi ng Biblia na Diyos, isa lang ang Diyos na merong 3 persona. Na hindi namin nagkadikit-dikit, sumibo lang parang kabuti yung mga ulo. Hindi po ganon. Kasi kung ganon, dapat si Adan 3 din ang ulo niya. Bakit? Ang kinupihan nga niya, Diyos. Ang kinupihan kay Adan, Diyos. Ang kinupihan kay Eva, Diyos. Ay kung ang Diyos 3 ulo, isang katawan, sana si Adan 3 ulo, isang katawan, kasi nga, ang hulmahan, ang pattern, ay ang Diyos. Ay paglabas naman saan kang makita ng tao ay 3 ulo? Serpente na yon. Di ba? So, kung ano pong nakita natin kay Adan, yun po yung Diyos. Bakit po? Kasi ang wangis ng tao, ang pinagkukupihan ayon sa wangis ng Diyos. Malinaw ba, Brother Bong? Ikaw lang naman nakakampi ko dito, ikaw na lang sumagot dyan. Alright.
Ito, paulit-ulit naman po itong sinasabi na ang katotohanan.
magpakita ng katotohanan at saliksikin pa ang mga katotohanan. O Diyos na dakila, aming Ama, nasabi ng Panginoon Kristo, kayo dumalangin sa Ama at hilingin namin sa kanyang pangalan at taos puso po namin itong sinasampalatayanan. Dakilang Amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mga katotohanan at ikaw ang katotohanan. Amin pong dalangin, O Diyos, na inyo pong pagpalain ang bawat isa. Kung sino man ang nariyan sa banig ng karamdaman, pagalingin sila, Panginoon, at sila po'y inyong pagpalain. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Mahal na mga kaibigan, sa pangalan po ng Panginoon, ito